Hello, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, KOJC, nagsalita na yung missionaries kung saan ang sinisigaw ay hustisya pa rin. So kung mapapansin nyo guys, hindi pa matagal yung nangyari sa KOJC kung saan nakaraan lang June 10 na kung saan sila po ay nilusob ng 2 batalyon na pinadala ng mga diktador o mga sabog sa kapangyarihan o mga bangag ang lupet. So pakinggan po natin yung sasabihin ng isa sa mga missionaries ng QGC kung saan siya mismo ang nandoon at siya mismo ang nakiusap sa lahat ng mga SAP at CIDJ na siya mismo na kinausap niya na sir, wag niyong lusobin ang compound kung saan hinihingan nila ng kung anong mayroon silang papel. So i-play na natin guys. So wag na natin patagalin para malaman natin ang buong katotohanan sa video ito. Tara. Sa ating mga magigiting, may isog na mga barangay captains na nandito, maayong gabi. Salamat po sa pag-invite po sa amin. In behalf po ito sa Kingdom of Jesus Christ, the whole community po ng KOJC under the leadership po sa aming pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po sa inyong taos-pusong pagsuporta. Ilahad ko lang po briefly kasi alam ko yung oras po natin, konti lang po mga kababayan. Ano po nangyari nung June 10? Nandun po kasi kami. 5 compounds po ng KOJC, religious compounds po ang sinalakay po ng mga full battle gear. Kung titingnan nyo, nagtataka kayo bakit tinanggal yung 4 na mga opisyales, police officers ng DCPO at pumalit 2 batalyon ng mga Special Action Force. Yun po yung mission nila. Alas 4 po ng madaling araw, mananalangin po kami. Every 4 a.m., lahat po ng mga KOJC compounds, mananalangin po. Bigla na lang po silang lumusob gamit po ang mga hagdanan. Giniba po ang ating mga bakuran, ang ating mga gate po doon. At hiningan po natin sila kung ano pong dokumento ang kailang ipapakita. May warrant of arrest ba? May search warrant ba? Nakikiusap po tayo. Halos nagmamakaawa na po tayo pero halos wala silang narinig. Ganyan po ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nakikinig sa hinaing ng taong bayan. Pagyurak at pag-apak po ito sa karapatang pantao. Sinabi namin, ma'am, sir, sandali lang po. Meron po kaming lawyers. Pwede nyo bang hintayin ang aming pong Kingdom Property Administrator, si dating Pangulong Rodrigo Duterte po, kung may consent ba ito, but they never listen to us. Iba talaga, pagbangag ang nag-utos. Mapayapa po kami namuhay doon sa compound na yon, ma'am, sir. That is not only a place of worship for us. Bahay po namin, pamamahay po namin yon. Kung sa mga kapatiran natin Muslim, meron po silang Mecca, may mga moske. Kapatiran natin mga Katoliko, meron po tayong mga cathedral. Kapatiran natin mga Hudyo, meron po silang Jerusalem. Ganun po ang pag-treat namin sa mga compounds po namin. Sagrado po yun. Bakit nyo po binalahura, dinuraan, inihian pa po, binaboy at binastos nyo po, ma'am, sir? At dahil nung tinanong po namin, sasabihin nyo lang na pinag-utusan lang kayo. Dapat may managot po sa ginawa nila. Kung kukonektahin po natin, mga kaibigan, mga kababayan, sino ba ang nag-utos nito? Kapapalit pa lang po ng Regional Director ng Region 11 Police. Papunta na po yan sa Chief Police General Marbil. Under po yan ng DILG Secretary Benhur Abalos. Dan po ang alter ego ng presidente ninyo, ay nila pala, Bongbong Marcos. Wala kang utang na loob. Matapos po nating sinuportahan last election, kasi naniwala po tayo sa kanyang kampanya na ipagpatuloy niya ang mga nasimulang programa ni President Rodrigo Duterte. Pinagpatuloy ba niya?
Nasaan ang hustisya? Kakaiba po ang administrasyong ito, mga kababayan. Kung hindi ka sasang-ayon sa kanila, bibilhin kanila. Pag hindi ka nabili, kagaya ng SMNI, hindi po nagpabili yan. Nagsasalita yan ng katotohanan. Anong ginawa nila? Niligwak nila. Ganyan ba ang kabayaran sa pagsalita ng katotohanan? Tayo, mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo matatakot sa pagsalita ng katotohanan. Kami sa Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, I myself, I've been in the Kingdom ministry for 30 long years. 40 years old na po ako. 30 years po ako nasa pangangalaga po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ni isang masama, hindi po kami tinuruan ni Pastor. And then they pictured us like the greatest syndicate criminal in the world. Ganun po ang paglararawan nila sa amin. Sinabi pa nila na meron daw kami mga private army. Ginabayan po natin sa loob ng ating mga compound. Bawat room, sinaliksik, sinerge po kahit walang search warrant. Wala pong search warrant. Doon sa Kitbog, nandun po ating mga kapatirang Blaan. Because of this very traumatic experience, dalawa na po ang namatay, isa po ang nasiraan ng bait. Sa compound po natin, marami po mga bata, ang kinupko po natin, pamilya-pamilya, may mga minor de edad. Every time they see policemen, men in uniform, sumisigaw sila, umiiyak sila. Kayo, kung may mga kabataan kayo, may mga anak kayo dyan sa posisyon sa gobyerno, kung mangyari yan sa mga bata niyo, ano yung mararamdaman ninyo? Para kayong mga walang puso. Very malicious lahat po na ginagawa nila. Hanggang ngayon ba magpakabulag, magpakabingi pa naman tayo, mga kababayan? Meron po tayong presidente na adik. Adiktador nga eh. Yun po yung namamahala sa atin. Tayo po ang nagbigay ng kapangyarihan para iluklok sila sa posisyon. Ngunit ang kapangyarihan na yan ay kanila pong inabuso at ginamit pabalik sa atin. Tama po ba yan? Mapayapa po kami, non-violent, ayaw po namin ng gulo. Pero pilit nila po kaming inapakan, niyurakan po ang aming karapatan. This is not only about religious freedom, mga kababayan. You may not like Pastor Kibuloy. Yes, we respect that. Magrespetuhan po tayo kung ano yung pananampalataya po natin. Ano po yung relihiyon natin, magrespetuhan po tayo. For this is not about religion anymore. This is about the kingdom interest, the Philippine interest, ang kinabukasan po ng ating bayan. Kaya po sa amin po dito sa Kingdom of Jesus Christ, nakiisa po kami sa hakbang ng maisog. 1,000% po. Nandito po kami para ialay ang aming buhay. Yes, we may not found the justice here on earth. Pero may hustisya po ang langit. May hustisya po ang langit because we are serving the God of justice and the God of judgment. Naniniwala po tayo na may amang Diyos sa langit. Sa mga kapatiran natin Muslim, katutubo, iba't iba man po ang ating pananampalataya, alam natin may iisang Diyos sa langit na nakakita nitong lahat. Idadalangin po natin sila. Naway maliwanagan po ang kanilang mga pag-iisip. Naway mahimasmasan po sila sa karantataduhan na kanilang ginagawa, sa kagaguhan na kanilang ginagawa.
na puro personal na interest lamang ang kailang iniisip. Lahat po na nasa Kongreso, sa Senado, pinakataas na posisyon down to barangay level. Kung wala po ang amang makapangyarihan, ang Diyos po sa langit, kung hindi po yan baguhin ang puso po natin, wala pong mangyayari sa bansang ito. Bumalik po tayo sa kalooban ng ating dakilang Ama. No matter what your religion is, ang hinihiling po natin, pagkakaisa sa ating mga dalangin. Sa ganun pong kaparaan, mga kababayan, makakamit lamang ang tunay nating hustisya. Hindi po tayo titigil. Kahit mawalan, mapaos po ang boses natin, tayo po ay tatayo, titindig sa katotohanan na ating nalalaman. Isisigaw po natin ang hustisya! Every time po na mapapanood natin yung video, basag na basag po yung puso po namin. Every time mapanood po namin yung pagsalakay po nila sa religious compounds po ng KOJC. Sariwang-sariwa. Ewan ko po paano po yan ma-resolve, mahil, lalo na sa mga kabataan. Pakonsensya naman po kayo. That's why diniklara po ng ating former President Rodrigo Duterte, June 10, 2024 is the day of infamy. A day, mga kapatid, na labis ang kasamaan, pagyurak sa ating karapatan, pag-apak-apak, mga kapatid, kababayan, sa ating mga karapatang pantao. Tatahimik lang ba tayo? Magpakabingi lang ba tayo? Kailan tayo kikilos? Ngayon na! Yan na ba yung pinakamalakas natin na hiyaw? Sa muli, in behalf po sa Kingdom of Jesus Christ, under po sa leadership ng aming malapastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, 100% po ang aming suporta sa hakbang na maisog. Alam po natin, marami po tayong mga kababayang Pilipino na nanahimik lamang, pero hindi po sila bulag at bingi. Nakikita po nila ang katotohanan. Kaya mga kababayan, huwag po tayong mapagod. Dili kinahanglan mo kunhod, mubahar ang atong paghigugma sa nasod Pilipinas. Itong lahat ng ating ginagawa, mga sakripisyo, magbubunga din ito para sa Diyos at bayan nating mahal. Maraming salamat po. So, ayun guys, no? Grabe, napakinggan nyo na lahat. So, napakadidi po ang ginawa ng mga adiktador, mga bangag ng administrasyong ito. Talagang grabe yung pinagagawa nila. Nilusob ang lahat ng mga compound na isa lang yung arrest warrant, isang lugar lang, kung walang iba kundi ang KOJC compound na nandyan sa buhangin. Pero yung nilusob nila, buong compound ng KOJC. 5 compound yun. Sa Tamayong, sa Glory Mountain, sa Kitbog. Yun. So, grabe, kalunos-lunos na nangyayari. So, 2 na ang namatay dahil sa trauma. Mayroon ng isa na rin daw sinabi na nasiraan ng bait. Kayo ba naman mga kababayan kung ganyanin kayo? Lalo na yung mga bata. Dahil pag may nakita silang mga pulis, may kita silang mga sundalo, imbis na hindi sila matakot, sila ay masaya. Pero iba nang nangyayari sa mga bata ngayon, lalo na sa KOJC, dahil ramdam nila yung trauma na nangyayari dahil sa paglusob na hindi grabe, labis na puwersa, kung saan ito po ay illegal na ginawa nila. So kayo na po ang humusga
ang iba, maraming nagsasabi na isurrender daw si Pastor Kibuloy, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero alam naman natin na ang kanyang mga kaso ayan po ay dismiss na yan at binuhay lang ng administrasyong ito para lang sirain si pastor. So hindi ko na i-explain kasi napanood yun na at na-explain na rin ng KOGC missionaries na ni Brother Carlo Katiil. So that's it for today, guys. Thank you for watching. So like and share nyo po at para malaman ng mga kababayan natin yung ang buong katotohanan at dapat natin magsalita sa administrasyong itong tinatawag nating diktador.